Mga kapatid sa pananampalataya, bakit kaya ang dami-dami na ngayon ng mga anak natin na mga maswain sa mga magulang, mga walang respeto sa mga magulang, mga bastos sa mga magulang? Mayroon ka bang makikita ngayon ng mga anak na nagagawa nilang lumabas sa kanilang mga bibig ang alimura sa kanilang mga magulang? Allahu Akbar. Ano na ang nangyayari sa mga kabataan? Hindi ba nila alam yung utos ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang pinakadakila na utos ng Allah ay wala tayong sasambahin maliban sa Kanya, at matapos na Kanyang ibigay ang pinakadakila sa lahat ng kautusan, ay sinabi niya, iniutos niya na maging masunurin ang mga anak sa kanilang mga magulang. Sinabi mismo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minas shaitanir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. At ang inyong Panginoon ay nag-utos na wala kayong sasambahin maliban sa Kanya, at maging masunurin kayo sa inyong mga magulang. Matapos na ipag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakadakila sa lahat ng kautusan, tauhid, kaisahan ng Allah, isinunod niya, maging masunurin kayo sa inyong mga anak, maging masunurin kayo sa inyong mga magulang. Mga kapatid sa pananampalataya, bakit? Ano na ang nangyayari sa mga kabataan ngayon? Lalong-lalo na sa syudad, lalong-lalo na sa mga kabataan na wala nang hawak kundi gadget, cellphone, laptop, tablet. Dito nila natututunan ang mga kabastusan ng magulang. Sa probinsya, ang karamihang bata doon mga magagalang sa magulang. Ngunit pagdating sa Maynila, bakit ang mga anak mga bastos? Subhanallah. Inuuwian ang magulang ng mga sama ng loob. Sa halip na inuuwian nila ang kanilang mga magulang ng mga kaligayahan, ng mga kasayahan, ng mga pampalubag ng kalooban, ang iniuwi nila sa mga magulang nila ay problema, bigat ng kalooban, paninigip ng dibdib. Allahu Akbar. Matapos kanyang palakihin, tatay mo halos magkandakuba sa kahanap ng kabuhayan. Nanay mo halos magpaalipin sa Saudi, magkatulong para lang makatapos ka mag-aral. Ngayon tapos ka na mag-aral, ngayon malaki na mga buto mo, malaki na ang katawan mo, ngayon malaki na ang sahod mo, ngayon na ikaw ay mayroon ng career. Ito isusuklin mo sa magulang mo, alibura, sigaw, bunyaw. Ito ang kasalukuyan na sakit ng mga kabataan sa ngayon. Minumura nila ang kanilang mga magulang. Allahu Akbar. Ano ang sabi ng Panginoong Allah? Yun nga, magsabi ka lang off sa Arabic, off. Sa Tagalog, che. Yun lang sabihan mo ang nanay mo, he, che. Ito po ay haram. Utos mismo ng Panginoong Allah. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Huwag ninyo silang pagsabihan na che. Sa Arabic, off.
Tatakalo, che. Huwag niyo silang pagsabihan na, che, nibulyawan sila, kundi kausapin ninyo sila ng kaaya-aya na salita. Ito ang utos ng Allah sa kabataan ngayon. Ngunit bakit ito ang nangyayari? Ano ang nangyayari sa mga anak natin? Bakit? Ang bait-bait ng anak mo dati. Ngunit nung magkaasawa na, bastos na sa magulang. Bakit? Allahu Akbar. Mayroon ka bang karapatan, ikaw na anak, na bulyawan mo anak, nanay mo, tatay mo? Subhanallah. Mayroon ka bang otoridad, ikaw na anak, na sigawan mo, murahin mo, alimurahin mo? Mayroon ka bang makikita na anak na magagawa niyang suntukin sa mukha ang kanyang nanay? Allahu Akbar. Subhanallah. Ha? Nung nakatira pa ako rito sa kundo, mayroon dito sinuntok niya, nabulag yung nanay niya. Totoo yan. Dito mismo sa kundo. Noong ikaw ay sanggol pa lamang, halos hindi ka padapuan ng mga magulang mo ng lamok, langaw, insekto. Protektadong-protektado ka. Ngayong malaki ka na, ito ang igaganti mo sa mga magulang mo. Alimura, sigaw, bulyaw, hindi mo lang makuha ang gusto mo. Gusto mo makipag-date? Valentine's Day? Nanay mo nakaratay sa banig? Sa halip na babantayan mo, pagsisirbisyuhan mo? Tatalikdan mo ang nanay mo dahil may ka-date ka? Allahu Akbar. Ito ngayon ang kabataan na kasalukuyan na ating nakakasalamuha. Bakit nagiging ganito ngayon ang kabataan? Subhanallah. Dapat ang namumutawi sa bibig ng kabataan ay dua. Ipinagduduan ninyo ang inyong mga nanay, ang inyong mga tatay. Ipinapanalangin ninyo ang inyong nanay at inyong mga tatay kung ang mga nanay ninyo, tatay ninyo buhay pa at Muslim. Ipagduan ninyo lahat ng kabutihan sa mundong ito at sa kabilang buhay. Kung ang mga magulang ninyo hindi Muslim, mga balik Islam kayo, at ang mga magulang ninyo hindi Muslim, ipagduan ninyo ng patnubay. Kung ang magulang mo patay na at ang magulang mo Muslim, ipagdua mo ng kapatawaran na patawarin nawa ng Allah na saan man siya naroon ngayon ay maging maaliwalas sana ang kanyang kinalalagyan at papagpananahanin sa Jannatul Firdaus nang walang pagtutuos. Ito dapat ang lumalabas sa bibig ng mga anak natin. Nakapagtataka, bakit ganito ang mga anak natin ngayon? Ito mga kabataan. Dapat ipinagdudua mo para parati ang nanay mo, tatay mo. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. At sabihin mo, aking Panginoon, ipagkaloob mo sa kanila ang iyong habag na katulad ng ginawa nilang pagpapalaki sa akin nang ako ay bata pa lamang. Ito dapat ang namumutawi sa bibig ng mga anak na ipinagduduan nila ang kanilang mga magulang. Ihinihingi nila sa Allah, isinusumama nila sa Panginoong Allah na nawa ang mga magulang ay pagkalooban ng Allah ng habag, mercy, rahmah na katulad ng sila ay palakihin ng kanilang mga magulang. Lalong-lalo na po mga anak kapag matanda na ang inyong mga magulang, kapag mga senior na inyong mga magulang, mga maramdamin yan, sensitive yan, madali yan magdamdam sa iyo. Alamin mo ano kayang gusto ni nanay, alamin mo ano kayang gusto ni tatay. Hindi yung ang iuwi mo sa bahay, sama ng loob na magulang mo. Yun bang ipakita mo sa magulang mo ang care, pag-aaruga, na katulad nung papaano kanila inaruga noong ikaw ay bata pa lamang. Ito ang masakit.
at nahawaan ang mga Muslim nito ngayon. Sa atin sa Islam, hindi natin inihahatid ang mga magulang natin sa bahay ampunan, home for the aged. Ang mga kufar, ang mga musyrikun, inihahatid nila sa bahay ampunan ang kanilang mga nanay, tatay. Sasabihin nila, nay, tay, doon ka na lang sa bahay ampunan. May mga nurse doon mag-aalaga sa iyo. Doon may mga kapwa mo matatanda. Dito sa atin sa bahay, walang mag-aalaga sa iyo. Lahat kami may trabaho, mga apo mo nag-aaral, walang mag-aalaga sa iyo, doon ka na lang. Allahu Akbar, subhanallah. Hindi po pwede dito sa Islam. Sa kanila ng mga kufar, mga muslimon, pwede. Ngunit sa atin ng mga muslim, obligado ka na anak, obligado ka na personal na ikaw mismo maglingkod sa iyong mga magulang dahil ang iyong paraiso nasa paglilingkod mo sa magulang mo. Kung gusto mo paraiso. Hindi natin ipinaninigay sa mga home for the aged ang mga magulang natin. Nandoon yung nanay mo. Nandoon yung tatay mo, ang lungkot-lungkot niya. Ang kaligayahan ng mga lulo, mga lula, yung mga apo. Pagkatapos ilalayo yung mga apo mo. Subhanallah. Ikaw na anak ang personal. Kahit gaano ka kapagod, galing ka ng trabaho, paglingkuran mo, nanay mo, pagdating mo sa bahay, tatay mo. Utos mismo ng manlilikha. Siya na lumikha ng universe. Siya na lumikha sa iyo, lumikha sa magulang mo, lumikha sa atin. Utos niya mismo. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Wala kayong sasambahin maliban sa Allah lamang. At maging masunurin kayo at mabait sa inyong mga magulang. Ayon sa tafsir ng mga ulama, ang kabaitan sa magulang ay obligado. Ito, pakinggan niyo ito. Ito ngayon ang lumalaganap sa mga kufar, mga musyrikun, na nahawa ang Muslim. Sasabihin ng mga kafir, obligasyon ng magulang, palakihin ang anak. Ang anak, walang obligasyon, paglingkuran ng magulang. Allahu Akbar, subhanallah. Hindi po pwede yan. Kaya na mga suwail, mga kabataan, dahil ang kanilang utak, naipunla ng utak ng mga kufar at mga musyrikun, na walang obligasyon ng anak, paano ka nakarating sa posisyon mo na yan? Paano mo nakuha ang posisyon mo na yan kung hindi nagpakakuba ang tatay mo, maghanap buhay, makapunta ka lang sa kolehiyo, pagkatapos ng ito sabihin mo, wala kang obligasyon sa magulang mo? Obligasyon mo ang magulang mo. Dahil kapag hindi mo pinaglingkuran ang magulang mo at swail ka sa magulang mo, bastos ka sa magulang mo, minumura mo ang magulang mo, yan ay major sin, yan ay mortal na kasalanan na itutupok sa iyo sa impyerno apoy pag hindi ka pinatawad ng mga magulang mo. Ang tanging exception na hindi ka pwedeng sumunod sa magulang mo ay kung ang ipinapagawa sa iyo ng magulang mo ay mga gawain na haram. Papagbibintayin ka ng drugs, shabu, hindi pwede. At sumunod, makukulong ka. Uutusan ka ng nanay mo na sumamba sa rebulto, hindi po pwede. Uutusan ka ng nanay mo na gumawa ka ng haram, hindi po pwede. Mas karapat dapat to sundin mo ang iyong Panginoon kaysa sa iyong magulang kapag ang ipagagawa sa iyo ay gawain na salungat sa kalooban ng Allah. Yan ang exception. Ngunit kahit na malupit sa iyo ang mga magulang mo, Muslim o hindi Muslim na magulang mo, obligado ka pa rin maging mabait sa magulang mo. Allahu Akbar. Yan po ang Islam. Yan ang itinuturo ng Islam. Ang pakumbaba. Pakumbaba kang naglilingkod sa iyong magulang. Pakumbaba kang nagmamahal sa iyong magulang. Utos mismo ng Panginoong Allah. Wahfid lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani sagira.
iyong ibaba para sa kanilang dalawa ang diwa ng kababaang loob bilang habag at magsabing, O aking Panginoon, kaabagan mo po silang dalawa tulad ng kanilang pag-aruga sa akin ng ako ay musmus pa lamang. Ibig sabihin, pakumbaba kang naglilingkod sa iyong nanay, iyong tatay. Hindi yung presidente ka na ngayon ng kumpanya. Gobernador ka na ngayon, mayor ka na ngayon. Tingin mo sa nanay mo katulong? Ginagawa mong katulong nanay mo? Nanay mo, ikaw dapat ang katulong na anak. Naglilingkod sa nanay mo. Hindi, ginagawang katulong ang nanay. Sasabihin ng asawa mo, Dear, papuntahin mo rito si nanay galing probinsya para bantayan yung mga bata. Gagawin ninyong nanay ninyo, yaya. Ito ang kasalukuyang trend na nangyayari. Subhanallah. Mga kapatid sa pananampalataya, dapat ang pinagsusumikapan ng mga Muslim, itong babasahin ko sa inyo na fatwa ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, nawa kabagan siya ng Allah, nakabasi sa sinabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tungkol ito kapag dinurog mo ang puso ng nanay mo, tatay mo. Makinig ka. Ito ang fatwa ni Ibn Taymiyyah. Sino man ang galitin niya ang kanyang mga magulang at papatakin niya ang kanilang luha, ay obligadong bumalik at patawanin sila. Source, Gidaul Albab, Volume 1, page 382. Ngayon, ilan ang magulang? Makinig kayo mabuti, ha? Maraming tatamaan ito. Ilan ang magulang bababa sa hagdan, hindi niya makita ang kalsada o maapaw ang kanyang mata sa luha dahil pinalayas si nanay ng mga anak, pinalayas si tatay ng mga anak. Allahu Akbar. Matapos ang tatay mo ubusin ang kanyang lakas, nagkandakubal, halos magnakaw para lang mairaos ang kanyang mga anak makapag-aral, magkaroon ng kinabukasan, ang nanay ninyo halos maging alipin sa mga bansang Arabo sa pagiging katulong. Makatapos na kayo mag-aral. Ngayon na nakatapos na kayo mag-aral, mayroon na kayong pamilya. Magagawa mong palayasin ng nanay mo, tatay mo. Dati ang bait-bait mo sa nanay mo. Dati ang bait-bait mo sa tatay mo. Pero nung magkaasawa ka na, kung anong utos ng asawa mo, sasabihin ng asawa mo, mister mo or misis mo, Dear, yung mga bata, mahawaan, inuubos si nanay, inuubos si tatay, baka may tuberculosis. Pauwiin natin si nanay sa Mindanao. Palayasin si nanay. Allahu Akbar. Subhanallah. Magagawa mo yun sa nanay mo? Magagawa mo yun sa tatay mo? Matapos kang arugain, katakot-takot na sakripisyo, inabot ng nanay mo ng tatay mo, pagkatapos ngayon palalayasin mo? Kahit na ano pang gawin mo sa buhay mo, hindi ka magtatagumpay, may atraso ka sa magulang mo. Hanggat hindi ka pinatatawad ng magulang mo, kahit na ano pang gawin mo, ang buhay mo madilim. Ganito katindi. Ilan ang nakikita natin sa bangketa? Natutulog sa bangketa na matanda. Maraming beses natin nakakita dito sa Metro Manila. Homeless, maulanan, maarawan sa bangketa, walang mauwian na mga anak dahil itinakwil ng mga anak. Allahu Akbar. Subhanallah. Mga kapatid sa pananampalataya, kahit na ano pa ang gawin mo, ikaw na anak na may atraso sa magulang mo,
hindi ka asinso. Dahil kapag kinapuputan ka ng magulang mo, kinapuputan ka rin ng Panginoong Allah. Sino man ang kapuputan ng Allah, sino mang alipin ang kapuputan ng Allah, kailanman hindi ka magtatagumpay sa mundong ito at sa kabilang buhay. Ngunit kung pinaliligaya mo ang mga magulang mo, kung pinaliligaya mo nanay at tatay mo, kinalulugdan ka ng Allah, natutuwa sa iyong Allah, gustong-gusto ka ng Allah, sino man ang alipin na kinalulugdan ng Allah, kinaliligayahan ng Allah, tiyak ang buhay mo maaliwalas. Basa hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridha Rabbi min ridhal walidain wa sakatur Rabbi min sakatil walidain. Ang kaligayahan, ibig sabihin ang kaluguran ng Panginoon ay konektado sa kaligayahan ng mga magulang, at ang galit ng Panginoon ay konektado sa galit ng mga magulang. Source natin, Kitabul Kabair, page 40. Kahit na ano pa ang gawin mo na pagsusumikap, ang buhay mo, maniwala ka, kalbaryo. Dahil mismo ang Panginoong Allah, kinapuputan ka, ikaw na kinapuputan ng magulang mo. Dahil wala kang awa, wala kang respeto, wala kang pagmamahal sa mga magulang mo. Kaya mga anak, sino man sa inyo, makinig kayo mabuti. Ngayon mga kabataan pa kayo, mahal na mahal ninyo ang inyong mga magulang. Huwag kayong pumayag na kapag nagkaasawa na kayo, tatadyakan ninyo ang nanay ninyo, tatadyakan ninyo ang tatay ninyo, palayasin. Dahil kung ano ang ginawa mo sa tatay mo, na pinanunood ka ng anak mo, kung ano ang ginawa mo na karahasan sa nanay mo, na pinanunood ka ng anak mo, pagtanda mo, ganun din ang gagawin sa iyo ng mga anak mo. Cycle of care kung tawagin. Anishkur li wa liwaliday, magbigay kayo ng pasalamat sa akin, sabi ng Allah, at sa inyong mga magulang. Ano bang ibig sabihin ng magpasalamat sa Allah? Sambahin mo siya, sundin mo ang utos niya, iwasan mo ang kanyang ipinagbabawal. Ganyan ang pasasalamat sa Allah. At paano magpasalamat sa magulang? Pakitaan mo ang nanay mo, tatay mo ng halaga, importansya, value. Iparamdam mo sa nanay mo na matanda na siya, hindi mo siya pinandidirihan, matanda na siya, hindi ka naiinis sa kanya. Iparamdam mo sa nanay mo, yung nanay mo matanda na, malapit na yan mag-terminal, malapit na mamaalam. Iparamdam mo sa nanay mo kung papaano siya kahalaga sa iyo. Iparamdam mo sa tatay mo kung papaano siya kahalaga sa iyo, na pinaglilingkuran mo siya, mas nauna pa siya kaysa sa asawa mo, kaysa sa mga anak mo. Ano ang tafsir ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu dun sa binasa natin na ayah? Anishkur li wa liwaliday, magpasalamat kayo sa akin, sabi ng Allah, at sa inyong mga magulang. Ano ang tafsir ni Ibn Abbas sa ayan ito? Sino man anya ang magpasalamat sa Allah, ulitin natin, paano magpasalamat sa Allah? Mga samba, mga ibadah, paggawa ng kabutihan, yan ang pasasalamat sa Allah. Sino man ang magpasalamat sa Allah na hindi magbigay ng pahalaga sa kanyang mga magulang, hindi tatanggapin ng Allah ang kanyang mga pasasalamat. Kitabul Kabair, page 40. So, ibig sabihin, kahit na mangitim ang iyong noo sa iyong mga pagsujud, sa pagsamba sa Allah, kung bastos ka sa magulang mo, kung swail ka sa magulang mo, wala kang galang sa magulang mo, wala kang pagpapahalaga sa magulang mo, ang iyong mga ibada, hindi tatanggapin ng Allah. Ganito katindi sa Islam. Siguro narinig natin maraming beses yung isang hadith tungkol sa isang mama na naghihingalo. Hindi na mabigkas-bigkas ang kalima la ilaha illallah, hindi mamatay-matay. Nakarating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mama na hindi na mabigkas-bigkas ang kalima. Ito kasi ang susi sa paraiso. Pag nabigkas mo ito ang final na salita na mabigkas mo bago malagot ang iyong hininga. Ano sabi ng hadith? Dakal al-jannah, pumasok ka sa paraiso.
yung mama na yun, hindi mamatay-matay, hindi rin mabigkas ang kalima. Nakarating sa kaalaman ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nag-utos siya ng mga sahaba na puntahan at pinabibigkas, hindi mabigkas. Pumunta sila sa nanay. Tinanong, bakit ganyan ang anak mo? Makinig mabuti mga anak, ito ang kaso. Sabi nung nanay, noong binata pa lang ang anak ko, napakabait niya sa akin. Mahal na mahal niya ako. Nung magkaasawa, ang pangit ng ugali niya, suwail. Ibig sabihin, mas mahal mo ang misis mo kaysa nanay mo. Pwede kang magkaasawa ilang beses, pwede kang magkaroon ng misis pag namatay, pag napalitan, pwede kang magpalit ng misis ilang beses, pwede kang magpalit ng mister ilang beses, ngunit ang nanay mo, isang beses ka lang magkaroon ng nanay sa buong buhay mo. Ang tatay mo, isang beses ka lang magkaroon ng tatay sa buong buhay mo. Hindi ka magkakaroon ng another nanay, another tatay. Samantalang asawa, pwede palitan. Sabi nitong Ali, mula nang magkaasawa siya, wala na siyang pakialam sa akin. Ibinagutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabihin sa Ali na patawarin niya yung anak niya para mabigkas ng kalima, makapahinga na. Sabi ng nanay, hindi ko siya patatawarin. Ganoon kasama ang loob ng nanay na yun. Sabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mag-ipon ka ng panggatong. Silaban natin yung mama, total impyerno rin eh. Sunugin na natin. Umiyak yung nanay, sabi ng nanay, wag po, wag. Pinatatawad ko na po ang anak ko. Ganyan kadakila ang pagmamahal ng ina. Gaano man kagalit na galit sa iyo ang nanay mo, maniwala ka, mas malaki pa rin ang pagmamahal sa iyo ng nanay mo. Subhanallah. At pinatawad niya at nabigkas niya ang kalima at namatay. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maswerte ka, nabigkas mo. Mga kapatid sa pananampalataya, ito ang pakatandaan nating mabuti. Kung buhay pa ang dalawang magulang mo, maswerte ka. Dalawang magulang mo na Muslim, na pinaglilingkuran mo, na ang tanging dahilan kung bakit mo pinaglilingkuran ay alang-alang sa Allah. Alang-alang sa gantimpala ng Allah. Kahit pagod na pagod ka, galing ka sa trabaho, unang-unang inaasikaso mo nanay mo o tatay mo. Hindi yung anak mo, hindi yung asawa mo. Dalawang pinto ng paraiso bubuksan ng Allah para sa iyo. Kung mayroon ka pang isang nanay o isang magulang, nanay o tatay na natitira na buhay, isang pinto ng paraiso bubuksan ng Allah para sa iyo. Basa ang hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binubuksan ng Allah ang dalawang pintuan ng paraiso para sa bawat Muslim na masunurin sa kanyang dalawang Muslim na magulang. Hinihintay lamang ang gantimpala ng Allah. Ang tanging dahilan bakit ka mabait sa magulang mo ay hinihintay mo ang gantimpala ng Allah. Dagdag pa ng hadith. At isang pinto, kung mayroon siyang isa pang buhay na magulang, dagdag pa, kapag ang anak ay ginalit niya ang kanyang mga magulang, hindi malulugod sa kanya ang Allah hanggat hindi siya pinatatawad ng kanyang mga magulang. Ibig sabihin, kapatid, na kabataan, hindi ka patatawarin ng Allah kapag hindi ka pinatawad ng magulang mo. Dagdag pa ng hadith. Nagtanong sila, kahit na hindi sila makatarungan sa kanilang mga anak, kahit na ang magulang ay malupit sa mga anak, ay magiging mabait ka pa rin sa magulang mo? Sumagot siya. Kahit na niya, sila ay hindi makatarungan. Ibig sabihin, kahit na malupit sa iyo ang magulang mo, pakitaan mo ang magulang mo ng kabaitan. Ito po ang Islam. Ganito ka dinidiinan sa Islam ang pagiging mabait sa magulang. Hindi natin itinatapo ng mga anak natin, mga nanay natin, mga tatay natin. Hindi natin itinatapo sa mga bahay ampunan. Dahil iniisip natin parati
Kung ang nanay mo, ulyanin na, dumudumi na lang sa higaan, whatever, isipin mo, ang serbisyo mo sa nanay mo ay paraiso mo. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga kapatid sa pananampalataya, ganyan kadinidiinan sa Islam ang pagmamahal, paggalang, respeto, pagpapahalaga sa magulang. Huwag mong pandirihan ang magulang mo. Kapag nakikita mo yung nanay mo, isipin mo, ito ang paraiso ko. Huwag mong titingnan ang tatay mo na istorbo. Tingnan mo ang tatay mo na ito ang aking paraiso sa paglilingkod. Kapatid sa pananampalataya, huwag mong galilimutan gaano ka powerful ang dua ng magulang. Isa sa 3 powerful na dua ay ang dua ng magulang sa Panginoong Allah para sa kanyang mga anak. Kapag ipinagdua ka ng magulang mo at tinanggap ng Allah ang kanyang dua, pwedeng maging sapat na ito para ikaw mapatnubayan sa mundong ito, magtagumpay sa mundong ito, at makaligtas sa kabilang buhay. Ganito ka powerful ang dua ng magulang. Basa hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin la turad, da'watul walidi liwaladihi, wa da'watus sa'imin, wa da'watul musafir." Mayroong 3 dua na hindi tinatanggihan ng Allah. Number 1, ang dua ng isang magulang para sa kanyang anak. Pag ipinagdua ka ng nanay mo o tatay mo. Pangalawa, ang dua ng isang taong nagpapasting, nag-aayuno. Pangatlo, ang dua ng isang taong manlalakbay. Authentic na hadith, Sahih al-Jami. Mga kapatid sa pananampalataya, lalong-lalo na kayo ng mga kabataan. Kapag isinabuhay ninyo ng tutuhanan ang pagiging mabait sa inyong mga magulang, masunurin sa inyong mga magulang, hindi bastos sa magulang, mapagkumbaba na nagsiservisyo sa inyong mga magulang, ang mga gawain mong kabutihan, mga gawain mong ibada, tatanggapin ng Allah, at ang mga gawain mong makasalanan, patatawarin ng Allah, babaliwalain ng Allah. Ganyan katindi ang habag ng Allah sa anak na mapagmahal sa magulang. Basa, "Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim." Sila, tinutukoy mga anak na masunurin sa magulang. Sila ang mga yaon na mula sa kanila ay aming tatanggapin ang pinaka-the best sa kanilang mga gawa at babaliwalain ang kanilang mga masasamang gawa. Mga kapatid sa pananampalataya, ito po. Kung gusto mo na ang mga gawain mong ibada katanggap-tanggap sa Allah, paglingkuran mo magulang mo. Titingnan mo parati ang nanay mo. Napakarumi, halimbawa ng nanay mo, ulyanin na. Titingnan mo siya. Paraiso. Ito ang paraiso mo. Makakamit mo ang paraiso mo. Huwag mong titingnan ang nanay mo, tatay mo na nakakadiri. Huwag mong susundin ang asawa mo. Huwag mong sasambahin ang asawa mo. Huwag mong susundin ang utusan ng asawa mo na pandirihan mong nanay mo, tatay mo.
Sabi mo sa kanya, minsan lang ako magkaroon ng nanay. Minsan lang ako magkaroon ng tatay. Pwede kitang palitan. Pwede kong palitan ng asawa ko. Pero hindi ang nanay, hindi ang tatay. Ipanindigan mo ang nanay mo, ipanindigan mo ang tatay mo, at ang iyong Panginoon. Ipagkakaloob sa iyo ang paraiso.